kung meron tayong death anniversary at November 1 para alalahanin yung pagkamatay ng mga mahal natin sa buhay. Dito sa India ay meron silang tinatawag na Shraddh and ipapakita ko sa inyo kung paano nga nila ginagawa ito tuwing sumasapit ang araw. Ngayong araw nga din ay dinala sa hospital yung binan kong lalaki at ipapakita ko nga sa inyo ang kaganapan sa araw na ito. अरे बापरे मारा छोकरा एकदम फ्रेश થઈ ગયું છે અને મારા પાપા કઈ અહીંયા છે કઈ ગયા તમે પપ્પા દવાખાને કમ હું થયું હા તો મારા પાપા છે ને બીમાર છે કશું છે જો એટલે હું કીધું ડોક્ટરે કઈ નહીં હતા કઈ દવા ખેતર में કઈ કઈડું હોય કે તો વાગી ગયો હશે ઇન્ફેક્શન છે દવા લઈ જો બે ના થાય તો પછી ઇન્જેક્શન મૂકીશું એવું છે ઇન્ફેક્શન છે એટલે મિલા કઈ જઈશ એટલે guys so dito gumagawa na si Masi ng pura and ayan o dinidikdik niya itong green chili and mommy kemcho dame sukaro cho lot bandwano che so si mami dito ay gumagawa ng pura. Ayan, ng pagkain natin for tomorrow. Kasi tomorrow is Shraddh, guys. Ubara Masi. Ahu che, mami. Ahu andar che. Makay no lot. Juwar no lot. And gaw no lot. So, 3 different... So, 3 different flour yung nilagay ni mami dyan. And then, she's mixing it all together. And then, yan yung gagawin natin na vara for tomorrow. Ayan. So, tulungan ko lang sila, guys. And nandito na si na Papa, galing sa hospital. So, guys, ayan, binigay natin lahat ng mga ingredients na kakailanganin ni Mami. So, ang ginagawa niya ngayon ay itong vara. So, ayan, minimix niya lang all together ito. And yan yung magiging base ng vara natin. Naglagay din siya nung chas or yung, alam niyo yun, yung maasim na parang yogurt and nilagyan niya ng water. Ayan yan. Mimimix niya lang all together. Hindi kaya ng isahan, guys. Kaya dapat ay 2 beses. Kambo ba do siya, mami banawan wetle? Okay. So, marami kasi yung gagawin, guys. Kaya dapat 2 batch. Ayan. So, mix lang all together. Pacheho na ko, ano, mami, andar? Adu, marcha, jiru, ajmo. And then, lalagyan niya pa ng ginger, tsaka mga masala. Khand. Oo. Pachi gol-gol karwan, ma'am? Thapin nahi tarta. Okay. And then, rumal par. And then, aanuhin, guys. Bibilugin yan. Tapos, ipa-fry natin. Owe. Papakita ko sa inyo yung buong process tomorrow. So, ito daw pala, guys. Kailangan mo nang gawin yung flour na ito 1 day before mo siya lutuin. Kaya dapat ready ka na and prepared na ito. Hi guys! Good morning! So, ito na yung araw na tinatawag nilang Shraddh namin wherein kinommemorate namin ang pagkamatay ng lolo and lola namin. So, dito guys, nagluluto na sila ng pagkain. Papakita ko sa inyo. And for today, magbibigay din si mami ng tinatawag na siddu sa Maharaj. So, niready na niya. Papakita ko sa inyo. So, ayan guys, meron tayo ditong niready na bigas. Meron tayo ditong niready na lentils. And, ayan, may flour at saka may iba't ibang mga masala dyan sa loob. Bibigay natin yan sa Maharaj kung tawagin nila or parang pare dito. And, meron na rin tayong gatas na sinupply. And right over here, yung kapitbahay namin ay tinutulungan tayo sa pagluluto. Ahu chemasi? Vara. So, ito yung vara. And, niluluto siya ni Dami Masi dito sa gilid. Helping us in cooking. And, ito naman ay ito yung mixture na ginawa natin kahapon, guys. So, nakita nyo, tumulong din ako sa pagmimix nito. Tapos, ganito yung magiging end product niya. So, vara yung tawag nila dyan. And, aside from that, meron sila ditong puri. Ayan, ganyan siya. Ganyan yung itsura ng puri.
So, I think ina-alternate gawin ni Dami Masi. And dito, bibilugin niyang ganyan, oh. Karjo Masi hake batao. Ek. So, ganyan. Kukuha siya doon ng isa. And then, bibilugin niyang ganyan. Pagkatapos, idadap niya lang na ganyan. Elevara kevayem. Agruna pare pachiya bara evirite karwanate. Chalse, house. So, ayan guys. And then, lalagay niya doon. So, yan yung pagkain natin for today. And also, maaga kaming nagising na mami. Meron siya ditong ginawa na dal. Ayan, dal. Since maraming ang kakain dito sa bahay, ready na yung pagkain natin. Meron nga tayo ditong kanin. And ito yung kinasonal masi naman since maramihan nga. And right over here, ito naman ang ating ulam. Di ba kadami? And ito guys, kung napapansin nyo, meron tayong special plate dito. Ito yung masi huke bay. Apela apano siya gay? Gaya pa na. Gay kutra. Gay kutra. So, yung lahat ng mga kakainin namin na pagkain ay ire-ready natin dito. Tapos ibibigay natin sa cow. Parang ganun yung tradisyon nila. So, kapag kinain ng cow, ibig sabihin, pinakain mo yung mga mahal mo sa buhay. Mommy, good morning. Aje huche, abra. Aje abra shrache. Ave kay jawano mami. Ave siddu apa na siya mami. Pela badulay jawano ne mami. Oh, chalo. Oh. So ayan guys, lalagay na natin dito sa plastic tapos pupunta na sina mami sa temple para ibigay doon sa Maharaj. Hi, Ivan! So, ayan guys. So, dahil nakaligo na ang baby Ivan natin, hawak-hawak na ni Mami yung Sidu. And sasakay na si Ivan sa cycle niya. Chay! Bye-bye! Ibu, bye-bye! Kay siya cycle. Ayan guys. Alisin natin itong cycle ni baby Ivan. Para ito yung sakyan niya. Hindi mahirapan si Mami. Ayan. Ibu, cycle chalo. Chalo beho. Chalo. Chalo. Bye Ivan. Tapos ito yung sido dito niya ilalagay sa ilalim. So, ayan guys. Papunta na sila sa temple. Kang kumasi, Jay Samnaran. Sugaro, chuat lawadawela. Aha, barabar. Diwa matem. Masi. Sonal masi at tare baduk ha banay di duave. Bolo. Tignan nyo naman yung bahay namin guys. So, tignan nyo ang usok. Dahil nga nagpa-fry sila ng vara at saka puri. So, dumating na si Sonal Masi. Ibigay na natin sa kanya ang kanyang chai. So, ito pala yung ibibigay natin doon sa may baka guys. Ayan pala siya. So, pinaghalo ni Mami itong vara. May rice. Meron tayo ditong puri. And then, meron tayong ulam. Tapos may dal. And then, si Mami dito, meron siyang ginawang baso di. Ele, todo apa no Mami? Rerwano Kami, uj kara sapra. Ele, sa itaba, ne, pagkipagsotan dalabi ka dadak. Hi, Shem? Aha. So, ito pala yung reason, guys, kung bakit nila binibigay. Kasi kung ano daw yung portion niyan, yun yung kakainin ng mahal nila sa buhay. So, parang pinapadala mo yung pagkain na yan sa kanila para kainin. So, di ba kompleto? Merong ghee. Ayan. Complete meal. So, papakain yan sa baka. And pinaniniwalaan nila na kapag kinain ng baka yan, ay mapupunta sa mahal nila sa buhay. Ayan o. Kompleto. So, tara samahan natin si Mami. Pupunta siya doon sa likuran ng bahay natin para pakainin. Darabar. Chalo ta.
Guys, so kung napapansin nyo, meron tayo ditong complete meal. Meron tayo ditong dal, rice, meron tayong bara, at saka ulam. Tapos, nilagyan niya ni Mami ng ghee and milk kasi ibibigay natin ito sa may baka and then ipapakain. Kasi ngayon yung araw kung saan kinamomorate nila yung mga namatay nila or inaalala nila. So, sa pamamagitan ng pagbibigay sa baka, ibig sabihin, pinapadala nila ito sa mahal nila sa buhay. Guys, before napansin nyo ba, meron tayo ditong baka. Pero namatay na yung baka nila. Kaya naghahanap kami ngayon kung saan nilalagay yung pagkain. Pero magbibigay pala kami sa baka, sa crow, at saka sa aso. So yung tatlo yung papakainin natin. Mama sila? पत्थर पे ना मुके Bew? पत्थर पर मुकी दे तो खाई बस ये भगा पतरा पर मुक कागवा से करे ना खा के Bola. काग नजीक जाने Kay. ઉપર. पत्थर पर फेंको कागवा से कर बोल ले Ano bolo? कागवास बोल लेता तू कागवास ये बोलो हम Ikan. Kagwas. Bola. ताई पानी छाटते पतरा पर है के नहीं होए आई हम हाथ में लेके छाटते पानी Lo. Chalo. Tingnan rito. Mama? Come. एम पानी આવી લે અને બસ એવું લે છાટતે और नीचे जाए पानी ऊपर ना Ako. Throw karo ba? ना हाथी Bas? It's for our ancestral. Ancestor. ले So, ayun guys. Dahil wala nga kaming makitang cow, wala kaming makitang aso, at saka ibon, ang ginawa namin para sa pagkain ng ibon ay nilagay namin sa may roof. Yung pagkain ng cow at saka pagkain ng aso, dinagay namin doon sa may baba para makain nila. So, ganyan yung tradisyon nila sa India. Nag-aalay sila para sa mga yumao nila. Ganun siya. So, after nito guys, kakain na kami because we have meeting. And we have a lot of things to do. So, ayan, palitaan ko kayo. So, ayan guys, tapos na nga yung shroud natin and nasa taas na tayo ngayon. So, kaninang hapon, nakita nyo na pinakain natin yung mga hayop like yung crow, yung aso, at saka yung baka. Pero wala nga mga hayop dito sa lugar namin sa village, kaya nilagay na lang namin doon sa may bato-bato at saka doon sa may bubong para makain ng crow. Tapos guys, kaninang lunch din ay nagkaroon kami ng mga bisita dito. So dahil nga magka-commemorate tayo ng death anniversary ng mga mahal natin sa buhay, kailangan nating tawagin yung mga kapatid ni father-in-law like si Dipika for and si Nita Foy. So talagang ganun talaga dapat yung sistema. Pero kasi si Nita Foy ay nasa Canada na. Tapos si Dipika Foy medyo busy. Hindi siya nakapunta. Tapos yung kapitbahay namin. Di ba last time alam nyo na sinabi ko sa inyo na hindi kami magluluto ng pagkain kasi kakain nga kami dito sa kabilang bahay. Kasi yung neighbor namin dito ay kamag-anak din ni na father-in-law. Pero malayo na. I think nasa 4th cousin na sila. Pero silang kasi yung magkamag-anak dito. Kaya every death anniversary ay kino-commemorate pa rin nila. Nagluluto pa rin sila. So, last time nagpunta kami dito. Kaya yung kabilang bahay ay nagpunta dito sa bahay namin para kumain din. So, napakadaming pagkain na niluto namin. Nagluto nga kami nung gulay. Tingnan nyo yung gulay na nasa video, nakita nyo. Tapos maraming kanin. Meron tayong basodi, yung paborito ni Sonal Masi. At saka maraming puri yung finray natin. So, si Sonal Masi din, through sa Masi, at saka si Najasi Masi, ay binigyan din natin ng pagkain, pinagluto ng pagkain. Or yung tipin na lunchbox, parang ganon. Kasi, kapag ganitong celebration daw or okasyon, talagang pati yung mga trabahador natin or yung mga kasama natin sa bahay, mga kamag-anak, ay binibigyan talaga. Actually, meron pa nga silang culture if matatandaan ko, yung nagluluto kami ng specific na pagkain dun sa mga namatayan.
So, meron din silang ganong culture. Like, for example, dito sa kapitbahay namin namatay yung anak niya. So, dahil nga hindi sila makakapagluto or hindi sila makakapag-fry, magluluto kami ng food para sa kanila. Pero, I think hindi na ginagawa ni na mami yon kasi parang dagdag trabaho na lang. So, yung mga kapitbahay din, hindi na sila nagbibigay sa amin. So, kapag nagbigay sila sa amin, kailangan din namin ibalik yung favor sa kanila, diba? So, parang in-stop na yung ganun. So, napakarami pa talaga mga Indian traditions and Indian culture na hindi nyo nalalaman dito, guys. Kaya kung interesado kayong malaman yung mga tradition nila dito, mag-comment lang kayo. And also, ayun nga, hindi ko alam kung ulit-ulit na lang ako, pero ayun nga, yung pinakain natin na pagkain sa kanila ay pinakain sa baka, crow, at saka sa aso para ipakain sa mga lolo at lolo nila na namatay. Parang ganun siya. So, ayun guys. Thank you for watching. If you have some comments and gusto nyo ng ibang content, comment kayo sa baba. Try natin gawin.